Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang po ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So mga kababayan, pag-usapan natin ito pong si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, meron pong maanghang na sinabi sa bastos at entitled na senadorang Amy Marcos. Okay, matindi po ang sinabi ni Papa Gadon dito kay Senatora Amy Marcos. Dahil itong si Amy Marcos po napakabastos. Walang piniling okasyon para sirain, de-stabilize at magpakalat ng kasinungalingan tungkol sa kanyang kapatid na Pangulong Marcos, sa kanyang hipag na si F.L. Lisa Marcos, at sa kanyang pamangkin na representante ng 1st District ng Ilocos Norte. Wala po. Nakakahiya po talaga. Napakabastos. Napakawalang kwentang senador, walang kwentang ate, walang kwentang tita, nanay at lola ito. Mas pinili niyang kampihan yung mga evil doers na umamin na mga gumagawa ng mali sa ating bansa at sa kapwa Pilipino. Pero yung pa rin ang pinili niya. Hindi niya po binigyan ng kahihiyan ang pangalan ng Marcos, ang kanyang mga magulang. Wala po . Bastos po talaga . Walang good manners and right conduct ito. Nahawa ito, na-impluwensyahan ito ng mga Duterte. O ngayon may sinabi sa kanya si Larry Gadon. Matindi po . At ganun din po ang Catholic Bishop Conference of the Philippines. Meron po silang sinabi tungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Matindi po itong sinabi ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Kasi pag ito na ang nanawagan, baka alam nyo na, ang dami pong mga Catholic sa atin. Baka ito, pag ito ang nanawagan, mangyayari siguro. Ano ang percentage? Malamang may nasa 70% mangyayari. Pero matindi rin po ang pahayag nila, mga kababayan. Lalong iiyak dito ang mga asong ulol ng mga Duterte at minions nila. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin, mga kababayan, yung pag real talk ni Papa Gadon kay Senatora Amy Marcos. Dito po may isang quote card dito, galing po ito sa isang FB page. Sabi diyan, hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyong-milyon na mga Pilipino. Correct, I agree po dyan. Kung talagang nanalo na ang mga kampo ni Duterte, yung mga asong ulol nila, hindi na po presidente si Pangulong Marcos ngayon. Dahil ang taning nila hanggang 18 na lang po ang Pangulo. This is it, sabi nila. Dahil kakampi na natin ang iglesia. Pero ang iglesia po, tinaboy sila sa rally. Huwag kayo dito. Iba ang layunin nyo. Hindi po namin layunin na pababain ang Pangulong Marcos. Ayan po ang sabi ng kanilang spokesperson na si Edwin Sabala dun sa rally. Hindi natin gustong pababain ang Pangulong Marcos. Ang gusto lang natin ay labanan ng kasinungalingan, kasamaan, at ganoon din po, manawagan tayo ng accountability, transparency, and justice. Kaya nung nakita nilang may mga grupo ng mga DDS na mayroong mga hawak-hawak na Marcos resign, BBM resign, pinaalis po nila. Hindi kayo nararapat dito, pero na-hijack po sila. Na-hijack sila ni Marcoleta, na-hijack sila ni Amy Marcos na sumigaw ng kasinungalingan. Si Marcoleta na hindi marunong maging transparent sa kanyang sose, kinastigo ang DOJ. Biruin nyo, tama ba yun? Wala, bakit DOJ ang tinatawagan mo? Bakit mo kinakastigo ang DOJ? Bakit nyo dinedepensahan ang mga tiwaling mga kontraktor? 'Di ba? Let the justice do its thing. Bakit kayo sumasaklaw dahil hindi kayo mapagbigyan? Ito namang si Senator Amy Marcos, nagsiwalat ng kasinungalingan. Akala nila mauudyukan nila ang milyong-milyong tao. Wala po . Tinablan na kayo ng Iglesia ni Cristo. Natauhan po ang Iglesia, hindi na tinapos ang 3-day rally, hanggang 2 days na lang.
Nagpasya sila, wag nang bumalik ng third day, kundi maglinis na lang po. Tama po yan, no? Palakpakan po sa pamunuan ng ICNC. Yan ang magandang ginawa nyo kasi naipaiabot nyo naman na at ginagawa naman ng administrasyong ito ang kanilang sinabi. O yan po, may nakasuhan na nga si Elizalde, pinapakansela na ang passport at yung dalawang kontraktor na sangkot, yung ano ni Elizalde na Sunwest at isa pa. O tapos sabi ni Remulla, by December 15, lalabas na ang mga warrant of arrest ng mga nabanggit ng mga senador. O, so, wala po palpak How many times na kayong nagrally? Ang tanging layunin nyo mapabagsak, pababain ng Pangulo dahil sa naratiban yung bangag-bangag. Pero wala po kayong mapakitang ebidensya. Hanggang sa si Aimee na ang ginamit ninyo. Akala nyo naman maaantig nyo ang damdamin ng milyon-milyong Pilipino? Hindi po Soplak po Para kayong ang taas-taas na ng lipad nyo, bigla kayong bumagsak. Ganun po Ang lagabak ninyo, ang lakas. O parang isang bomba na lagapak ang pagmumukha nyo. Kaya sabi ni Larry Gadon, hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon ng mga Pilipino. Totoo po yun. Saan pumunta ang Pangulo kahapon? Binisita niya yung baluarte ni Leni Robredo sa Bicol Region. Binisita ang mga nasalanta ni Bagyong Uwan. O tuwang-tuwa yung mga tao doon. Mabuti pa si Leni Robredo, pinupuri niya ang Pangulo. Nakikiisa sila. Dahil sabi nila, let him finish his term. Pagkatapos niya, bababa naman yan. O, tayo naman kung pipede. O, di gawin, di ba? As long na makakatulong, makakapagpaunlad ng bansang Pilipinas, irerespeto ang human rights ng bawat Pilipino, proprotektahan ang kaserenlan natin sa West Philippine Sea, ipagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipino, o panagutin ang mga may sala based on the due process and rule of law, hindi gawa-gawang mga kaso. Di po ba? Yun ang nararapat. Yun ang makatao, yun ang makabayan, makapilipino. Hindi tulad ng mga Duterte na kinakampihan ni Aimee. Ito pa po ang sabi ni Larry Gadon. Kaya Aimee, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kaming mga Marcos loyalists, kaming mga taong mga Pilipino naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman mananalo kahit kailan. Correct. Kung may ambisyon ka, Aimee Marcos, na tumakbo bilang presidente sa 2028, kiss it goodbye. Huwag ka na mag-ambisyon, matanda ka na. Magsasayang ka lang ng pera. Yung mga loyalista pa rin kay Aimee Marcos, magising kayo. Binaboy niya po ang kapatid niya. Hindi niya tinuturing na Marcos ang kapatid niya. Galit na galit siya sa kanyang hipag. Masamang tao si Aimee Marcos, huwag kayong pabudol. Masamang tao si Aimee Marcos, mga kababayan. Kaya sabi ni Bigadon, hindi ka naman mananalo kahit kailan. Na-endorso ka lang ng China no? Naswertihan mo lang dahil inendorso ka ng China, pero nagkamali sila, mga kababayan. Okay, so next, mga kababayan, punta naman tayo dito sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito po, nagsalita itong grupo na ito na kung saan ito po ang mga matataas na opisyal ng simbahan ng Katoliko at sinabi nilang hindi sila nananawagan na mag-resign si PBBM. O iyak na mga DDS. Kaya hindi nyo makihikayat ang CBCP kasi ang gusto nyo, kayong mga Duterte minions, tanggalin si Pangulo at iupo si Sara Duterte. Alam naman ng mga Dilawan, Pinklawan at simbahang Katoliko kung gaano kagago, gaano kakriminal, mamamatay tao ang mga Duterte. Paano sila sasama sa inyo? Nananawagan nga sila ng respect the rule of law, respect human rights, respect the life of Filipinos. Tapos iuupo nyo yung mamamatay tao. Walang respeto sa mga Pilipino. Kaya yan nanindigan po ang CBCP. Hindi kami nananawagan na pababain si PBBM. Sa gitna ng mga isyu sa politika at kontrobersya sa flood control, nilinaw ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na hindi nila hinihikayat si Pangulong Marcos Jr. na magdipitaw sa pwesto. Sa panayam ni Corina Sanchez sa agenda ng bilyonaryo, sinabi ni Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng Episcopal Commission on Public Affairs ng CBCP, ang simbahan ay nakatuon sa rule of law at accountability. I agree. Wala pong paninindigan ang simbahan na pababain ang Pangulo
at yung binabanggit na rule of law. Yun po yung paninindigan kung ano po yung legal na proseso dapat gawin po ito, at kung sino man po ang masasangkot ay dapat litisin at kasuhan na para magkaroon na ng accountability. Sabi po ni Father Siciliano. Dagdag pa niya, ang mahalaga ay ang legal na proseso at hindi ang pagbibitaw sa pwesto. Yung accountability, isa rin yan sa panawagan talaga ng simbahan. Uulitin ko lang po, wala pong panawagan na mag-resign kung sino man. Basta po ang mahalaga dito, may mga makakasuhan o umusad yung legal na proseso. Yung pala naman palang stand ng simbahan eh. Yung simbahang Katoliko, ganun din po tayo. No? Let the justice roll. Ito, umuusad na. Mag-antay lang tayo ng konti. Antayin natin yung December 15 na sinasabi ni Boyong Rimulya at sa patuloy na investigasyon, kasi pumasok na sa Malacanang. Nag-resign na po yung mga tao sa Malacanang tulad ni Lucas Bersamin, si Pangandaman, yung dalawang Yusek na sinabi ni Bernardo na talagang ginamit ang pangalan ng Pangulo, sabi ni Lacson. Si Yusek Adrian Bersamin at si Yusek ng DepEd na si ba yun? Olivaria ba yun, no? Oo, nagrisipag-resign kasi sila po yung tinukoy ni Bernardo nung kausap niya si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, hinagamit ang pangalan ng Pangulo sa insertion. Biruin mo, sinasabi nila nagpa-insert ng 100 billion. Nung ni-review yung GAA, karamihan sa proyekto na nandoon sa 100 billion, binito ng Pangulo. Bakit mo ibibito yung sarili mong programa? So hindi alam ng Pangulo yon. Ang mga nag-insert doon, yung mga animal na akala nila makakalusot sila, nahayahay sila sa buhay nila. Eh kaso nahuli sila ng Pangulo, na-fed up sila. Na-fed up ang Pangulo. O yan, huli. Si Lucas Bersamin nag-resign out of delicadeza dahil pamangkin niya yung si Adrian Bersamin. Yung si Pangandaman, sabi nga ni Boying Rimulya, siguro natukso na lang yung mga yan sa laki ng pera, bilyon-bilyon ba naman eh. O diba? O nasaan doon Elizalde ko yung diniliver mong pera? Ang nag-deliver pala ng pera si Bernardo doon sa mga Yusek na yon. Almost 9 billion. O. Ngayon, kung sino man kasangkot nila Adrian Bersamin sa yung All Galleria ba yun, yung sa DepEd, kumanta na sila. Parang maging malinis. Kung sangkot dyan ang pamilya ng Pangulo, kung sangkot ang Pangulo, imbestigahan, panagutin. O. Sabihin na lang na okay, wala tayong magagawa, impeach ka. 'Di ba ganun po? Kung talagang sangkot ang Pangulo at ang sabi naman ng Pangulo, payag akong maimbestigahan. Sabi rin ng Pangulo, walang sisinuhin. Walang kapatid, walang kamag-anak, walang kapartido. Yun po yun. Yan po yung sinasabi ni Atty. Claire din. Opo, pag talagang sangkot ang Pangulo, di bakit? Ha? At ang tanga naman ng Pangulo, kung sangkot sa diyan, bakit niya pa pinaimbestigahan? Dapat tinago niya na lang. Di po ba? O. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.